Dalawang araw na lang mula ngayon o dalawang tulog na lang magkakaroon ng ceremonial signing sa Budget 2025. At kapag napirmahan po yan at nailusot na mapirmahan ni Mr. Marcos as is kung ano ang isinumiti ng bicameral conference nila Martin Romualdez na ng kanyang mga representante at ng Senado sa representasyon naman na pinadala ni Chis Escudero, aba magiging GAA 2025 po ang budget. GAA means General Appropriations Act of 2025. Ang nakakabahala po dito, sapagkat kumpirmado ngayong hapon, pinadalhan ako ng message ni Attorney Glenn Chong. Isa po ito sa mga whistleblowers patungkol po sa nagaganap na mga katiwalian at mga maluluba na kaso ng corruption and moral decay and moral bankruptcy sa loob ng Marcos administration, because Attorney Glenn Chong happened to be trusted by Mr. Marcos and Lisa Araneta when it comes to the problem dati related sa Smartmatic na mga pandaraya and among others, nakabuild po sila ng personal na relasyon. At nakita ko po sa message na pinadala ni Attorney Glenn Chong, ang kanyang nababahala siya, sa totoo naman nababahala ang lahat ng Pilipino, sapagkat pwede pong hindi ibalik ni Mr. Marcos ang 15 billion pesos na tinanggal ng bicameral conference nila Martin Romualdez at nila Chis Escudero sa Senado at ng lower house o House of Representatives. 15 billion pesos po ang tinanggal sa pondo ng Armed Forces of the Philippines Modernization. So nakakabahala po yan kung itutuloy na magpirma ng budget si Marcos ng budget document as submitted to him by the bicameral conference report, na hindi po nare-restore o nare-instate ang 15 billion pesos na pondo for AFP modernization. Bali wala po ang panloloko na ginawa nila Martin Romualdez na i-increase daw nila by 200 pesos per day ang subsistence allowance ng mga sundalo. Samantalang napakalaki ang kanilang kinuha at kinaltas na 15 billion pesos for the AFP modernization program. Nababahala din po itong dokumento na pinadala ni Atty. Glenn Chong na nagkaroon po ng, sabi niya, hindi lang 44 billion. Baka umabot ng 68 billion pesos ang total na pundo na tinanggal ng bicameral conference committee report na ipapipirmahan nila kay Mr. Marcos. Tinanggalan po nila ng Kongreso na ito ni Tambaloslos at ni Chis Escudero ng almost 68 billion pesos ang education sector. Malaki po yan. And it will affect the more than ang elementary and high school natin, siguro aabot yan ng mga 21 million students. And then sa college level, tertiary level, mga 3 million. So mahigit kumulang po, mga 21 or 24 million na mga kabataang estudyante na nakasandig sana po sa karampatang pagpapahalaga ng gobyerno as mandated by the 1987 Constitution that the highest budgetary priority shall be allocated to education. So 68 billion ang tinanggal at tinapyas. Ang tanong ng taong bayan, will Mr. Marcos restore this? Delikado tayo kasi wala siyang ibang pahayag tungkol dyan. Ganon din po ang PhilHealth Fund na umabot na po ng 74 billion pesos ang tinanggal nila at may possibility na hindi na rin ito ma-restore. So therefore, mapipilitan ngayon ang PhilHealth na gamitin ang kanilang savings na supposedly ay isang pondo para patatagin ang PhilHealth. At upang hindi siya madrain, hindi masaid at maubos kaagad ang kanyang pondo in just a matter of 2 to 3 years. So klaro po tayo. Pangatlo po na nakakabahala dito ay ang pagtanggal ng humigit kumulang ay mga 12 or 18 billion pesos supposedly para sa DSWD program yan, na ginamit ngayon na mas malaki pa at wala palang appropriations proposal dyan. Ang budget committee na binuo ni Mr. Marcos sa pagbubuo ng budget proposal, walang AKAP and AIX na mga program na yan. Ngunit sa ilalim po ng bicameral nila Martin Romualdez at Chis Escudero, naglagay sila ng 26 billion pesos na hindi naman yan dapat nakalagay dyan sapagkat hindi nila trabaho ang mamimigay ng ayuda.
ang indigency support to social welfare benefit program ng gobyerno ay dapat sa DSWD. Ayun. Thank you, Mr. Arnold Dicas. Sana manalo daw ang Ipanaw Sambayanan party list para mawala yung mga anay at salot sa House of Representatives at sa ating lipunan. Tama ka, Brother Arnold Dicas. Pangatlong punto po, maliban dito sa hindi natin malinaw na nakikita ang direksyon ni Mr. Marcos na magkaroon ng reinstitution or reinstatement of the budget sa mga basic sectors like education, public health, at pati na po sa ating mga social services at ipatigil itong political bribery fund na tinatawag na ayuda here, ayuda there. Nakakabahala din po kung ipagpapatuloy ni Mr. Marcos ang pagpatong ng 289 billion pesos dito sa pondo ng infrastructure support program na hindi inihingi ng DPWH. Subalit pinatungan at pinarkingan siya ng 289 billion pesos ng grupo nila Martin Romualdez. At alam natin na gagamitin yan as undue advantage sa electoral operations nila para siguradong mananalo lahat ng kandidato nila at mga manok nila to the detriment of the real democratic exercise of an election that is free from interference and pressure gamit ang pondo, pera at kapangyarihan. Dapat boses ng mamamayan ang refleksyon at resulta ng eleksyon. Pero hindi na yata mangyayari yan sa 2025 kung ganito po na may 289 billion pesos na pondo para gagamitin sila Martin Romualdez on top of the 26 billion na ayuda here, ayuda there, which is a political corruption and political bribery fund. Ito po nakakabahala, mga kababayan. Kung mayroon kayong mga pera na naka-impok o nakadeposito sa mga bangko, government banks o kaya privately owned banks, tinanggalan po nila Martin Romualdez ngayon sa version nila ng kanilang budget document na isinumiti sa kay Marcos Jr. ay 117 billion pesos. Ang tinanggal nila sa Deposit Insurance Corporation na siya sana ang nangangalaga doon sa security ng mga independent deposit natin na kung magkaroon ng bank run kaya magkaroon ng pag-failure of performance to survive ang isang bangko at nagkaroon siya ng financial distress situation, ang umaalalay para hindi maapektuhan at mawala ng lubusan ang mga minimum deposit support and insurance ng ating mga kababayan ay itong PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, na tinanggalan ng budget na 117 billion pesos at nirealign papunta po sa mga non-essential projects and unprogrammed. Pag sinabing unprogrammed po, walang pondo. Mangungutang pa o mangungulimbat pa sa other savings and resources ng other agencies of government. So nakakabahala po ito sapagkat hindi malinaw kung ito ay babaguhin ni Mr. Marcos ang tinatawag nating hoodlum and kurakot budget na ipapasa nila at papipirmahan na nila kay Mr. Marcos sa darating na December 30. Dahilan yan kung bakit nagkakaroon ngayon ng malinaw na panawagan ang Iglesia ni Cristo na magtipon-tipon ang mga mamamayang Pilipino, hindi lamang siguro ito para sa kanilang mga sectarian members. I don't think so that this is going to be exclusive to Iglesia ni Cristo ang pagtitipon sa Luneta Park sa darating na January 13. Kung hindi po ito babaguhin ang earlier on na kumakalat na anunsyo ng Iglesia ni Cristo. Yan pong panawagan nila, pagkakaisa at kapayapaan. Tama po, magkaisa tayo laban sa korupsyon, laban sa pang-aabuso sa kapangyarihan at pagwawalda sa pera ng bayan, magkaisa tayo laban sa komunistang terorista at isulong natin ang kapayapaan na tapusin na ang komunistang terorismo na nangangalapkap at nag-uugat muli sa ating gobyerno at sa ating lipunan dahil sa oportunistang pakikipag-alyansa ng Administrasyong Marcos sa kasalukuyang mga communist infiltrators and operators sa loob ng Kongreso, courtesy ng kanyang pinsan. Abangan po natin itong panawagan ng Iglesia ni Cristo because I believe this is going to snowball. Ito po'y kakalat at pwedeng lumakas muli ang pagtitipong ito ng mapayapa na mga mamamayan, and this can give a very strong message to Mr. Marcos and Romualdez, his cousin,
na maghinay-hinay at itigil nyo na ang inyong mga kabalbalan sa pag-abuso sa poder at pagwawalda sa pondo ng bayan. By the way, ang DPWH fund nila na ipinarking at isinakay nila na 289 billion pesos, karamihan po ay mga flood control project na ang gagamitan dyan po ay mga madaling mawala at madaling kurakutin. At sila din po ang nangungontrata. Ayun! So magkita-kita po tayo at aabangan natin ang regular po na pagba-vlog ni Ka Eric. Usually po, ang tinatarget kong time na makapag-live ako is mga 12 noon in the afternoon or 12:15 and then hanggang alauna media. And then babalik ako sa gabi mga 9:30. Napaaga po tayo ngayon sapagkat it's a holiday. Most of the people are early on their homes. So kaya tayo nagkaroon ng live. So sa mga nagtatanong po, sa lahat ng tumulong, sa lahat ng sumuporta, si Ka Eric po ay natanggap naman ang lahat ng pagtulong po ninyo, and it will help our independent editorial policy sa ating program sapagkat hindi po tayo pinupunduhan ng mga bulok na politiko, kundi kayo mismo na mga kababayan namin ang naniniwala sa advocacy ng Ipanaw Sambayanan at ng Sentrong Alyansa ng Mamamayan para sa Bayan na pinamumunuan ni Ka Eric.